Hello everyone, welcome back to my channel. Once again, this is Bread Cakes and Delis. Magandang araw po mga ka-BCD. Nandito na naman po ang inyong lingkod, ang Bread Cakes and Delis. Ngayon po is gagawa po tayo ng Swiss meringue using the Bain-Marie method. So ayan, yung mga ingredients po is ilalagay ko na lang po sa description box below para po kayo lang po ang mag-lista. So ayan, samahan niyo po sana ako sa aking video at sana po ay mag-subscribe kayo at pakipindot na rin po yung all button para just in case na mag-upload ako ng bagong video is ma-notify po kayo. So, once again, this is Bread Cakes and Delis. Dito guys, hindi pa ako nag-start mag-count ng oras. Ayan, pa-count na ako dyan. Pag nakita nyong wala na yung mga ang tawag dito, mga parang tubig-tubig sa gilid-gilid. Ayan, dito hindi pa ako nag-start mag-count dito. Ayan, dyan guys, pag wala na yung nasa gilid-gilid na parang yung egg whites at namuo na siya na parang nagsisilky na siya, dyan lang kayo mag-start mag-count ng 7 minutes. So, dito pa lang ako mag-start mag-count ng 7 minutes guys. So ayan guys, ito na po yung ating meringue. So napakaganda niya, napaka-stiff-thick niya. Kapit na kapit siya dito sa ating so guys, ayan po yung stiff-thick na hinahanap natin sa meringue. Pwede nyo po itong gamitin sa mga cakes nyo, lalo na ngayong summer. Yung whipped cream is pag nilabas mo sa labas ano siya, natutunaw. Mas maganda po ito guys na gamitin natin sa ating mga cakes pag when it comes to summer. So makikita nyo naman guys, yung ating meringue is napaka-stable. So hindi siya kahit iganyan mo siya, hindi siya nahuhulog. Super talaga. Hindi siya nahuhulog. See that? So, kung hindi ko siya gaganituhin, hindi siya mahuhulog. So, gagawa tayo ngayon ng meringue cookies at saka yung lava cookies. So, ayan. So, makikita nyo guys, ito po yung outcome ng ating ginawang meringue. Ayan, meringue mixture. So, napakalambot niya. As you can see, ayan, napaka-stable. Kahit na ganon mo siya. Ginaganon ko na siya, ayaw pa rin niyang malaglag. See that texture, napakaganda niya. So, ang ganda niyang gamitin sa ating cakes. Lalong-lalo na sa mga wedding cakes. So, there you have it guys, ang ating Swiss meringue. So, ito po yung ating Swiss meringue. So, wala kang itulak-kabigin. Napaka-stable niya at super ganda. So, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo pong kulayan ito or gawin yung ube, chocolate, or any kinds of colors do you want. So, sana may natutunan kayo sa aking video. So, nag-try din po akong gumawa ng galaxy cookies at yung cookies na pang baklava. So, ayan. Gusto ko lang i-test yung aking ginawa kong Swiss meringue kung maganda ang magiging outcome niya. So, panoorin nyo na lang po yung video guys. Ayan po.
ng kulay ng Wilton, no? So, dito tayo mag-umpisa. Ayan. Gumawa ulit tayo ng pangalawa, pero hindi naman siya zigzag. Ganun pa rin. Galaxy Merengue cookies. So, napakaganda niya guys. Pipeable siya. At saka, hindi siya nalulusaw. So, perfect na perfect yung pagkakagawa natin ng meringue, Swiss meringue cookie. Swiss meringue. So, marami kayong magagawa nito guys dahil it's 150 grams of egg whites. Pero yung sa akin, nakagamit ako ng 5. Bali, sumobra lang siya ng 168, 18 grams. Sumobra siya ng 18 grams pero hindi naman siya nagka-problema doon sa ating ginawang Swiss meringue dahil okay naman siya. Kita nyo naman. Sumobra lang siya ng 18 grams sa akin. Hindi ko na tinanggal kasi nasasayangan ako kung itatapon ko pa yung egg whites na yon. So, nilagay ko na rin siya. Sinama ko na lang. Akala ko nga magkaka-defect pero hindi naman. Okay naman siya. So, maayos din yung pagkakagawa. So, as you can see, nakikita nyo naman dito sa video na okay siya. Hindi siya pumalpak. So, ayan. Sayang. Ayan. Dagdagan natin. Kasi sayang yung meringue. Guys, ito na po yung ating finished product. Ang ating Galaxy Cookie Merengue. Or Galaxy Merengue Cookies. So, ayan. Nakikita nyo naman guys. Ayan. Napakaganda po niya. At saka, grabe. Ang ganda ng pagkakagawa niya, oh. So, medyo mainit-init pa siya. So, i-cool down muna natin to. Hindi natin gagalawin para hindi masira yung texture niya. At ito na po yung naging outcome ng ating ginawang Swiss meringue using the Pain Marie method. So, trinay ko lang po ito para malaman ko kung tama yung ginawa ko. So, naging maganda naman po yung outcome niya. So, ayan. Sigurado po ako na magugustuhan nyo ito pag ginawa ninyo. Ayan. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe, like, and share. And, pakipush na rin po yung all button para ma-notify ka just in case na mag-upload ako ng video. Thanks for watching my video. Paalam!